Hi mga ka-wonder! Kung nagbabalak kang pumunta sa Coron, para sa iyo ang video na to. Samahan niyo kami ngayon sa aming bagong destinasyon. Tara! Travel tayo! Hi mga ka-wonder! Day 2 na tayo sa Coron. Andito na tayo sa exciting part, ang island hopping. And for today's video, ay papakita namin sa inyo ang hidden lagoon and beaches dito sa Coron. So ayun na nga, 7:30 AM sinundo na kami ng van sa hotel para pumunta sa pier kung saan naghihintay na sa amin yung tour guide namin. Pagdating sa pier ay naghintay lang kami sandali para sa aming bangka. Sabi nga nung tour guide namin, napakaswerte namin kasi ngayon lang uminit dito sa Coron kasi lately nga sobrang maulan talaga. Yung kinuha nga pala namin na tour ay galing din sa hotel namin. Ito yung Millennial Island Travel Mate. Check niyo yung page nila para makita niyo yung price list and package nila. Yung package na kinuha nga pala namin is yung Set D na may 4 na tour highlights. 3,999 per pax yun, inclusion na yung lunch and entrance fees. Private tour nga pala yung kinuha namin mga ka-wonder para naman masulit namin yung buong tour na kami lang dalawa. Pero kung gusto nyo naman na mas nakamura, barkada at pamilya naman kayo na pupunta dito sa Coron, advice namin sa inyo na group tour na lang yung kunin nyo para budget friendly talaga. Sayang nga kasi dapat yung kinuha pala namin na tour ay yung special highlights nila na may 6 na location na pupuntahan. But anyways, sulit din naman talaga kasi napakaganda naman talaga ng mga beaches and lagoons dito. Habang naglalakad kami papunta sa bangka ay nakalimutan ko name ni Ko yung tour guide namin. Hahaha. Pero kudos sa'yo, kuya, napakabait at napakaganda ng accommodation mo sa buong tour namin. Mga 8 AM na nga pala nang kami makalis mula sa pier. Sumakay na nga kami sa aming bangka. 25 minutes nga pala yung unang location natin, which is yung Reef Garden. "25 minutes nga lang pala yung unang location natin, which is yung Reef Garden na nakaka-amaze naman at nakakamangha dahil sa mga corals na kitang-kita mula sa ilalim. Ganon din, kitang-kita rin yung mga isda. Nag-rent na nga din pala kami ng mga swimming gears para mas nakita namin ang ganda mula sa ilalim ng mga corals at mga isda. Sagrado din talagang mga corals dito at pinakaiingatan na hindi nila ito pinahahawakan. Sa totoo lang, takot ako sa dagat. Charot! Pero dahil nasa Coron tayo, hindi ko palalampasin na hindi tayo makapag-swimming. Kailangan lang ng pilit. Konting pilit pa, sige. Madami na din talaga kaming beaches na napuntahan at isa sa pinakamaganda dito sa Coron dahil naman kamangha-mangha ang God creations talaga. Sa sobrang ganda, mapapasana all ka talaga. Charot! Walang filter yan ha. Totoo talaga ang sinasabi ng iba na napakaganda at napakalinaw ng tubig dito. Very bluish baga. Ano daw? Almost 30 minutes din kami nag-swimming dyan ha. Katabi lang ng Reef Garden yung Skeleton Wreck.
Alam niyo ba kung bakit ito tinawag na skeleton wreck? Sabi ni Kuyang tour guide, tinawag itong skeleton wreck dahil sa lumubog na barko noong unang panahon. Skeleton dahil halos kalansay na ito. Ang barko ay may ilalim na 5 meters ranging to 22 meters. Isa ito sa highlights dito sa Coron dahil maganda ito sa mga diver dahil sa view ng barko mula sa ilalim. After 25 minutes ay nandito na kami sa Barracuda Lake. Bago ka makarating sa lake ay kailangan munang umakyat sa hagdan kasi nasa likod ng rock formations na ito yung lake. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas nga dito. Tinawag itong Barracuda Lake dahil sa may isang diver dito noon ay ang nakakita ng barracuda fish kaya naman tinagurian na itong Barracuda. Ang lake na ito ay freshwater at may lalim na 40 meters and surrounded by sharp limestone cliff na siyang kamangha-mangha sa sobrang ganda. Grabe! Ang ganda! Mamamangha ka naman talaga sa sharp limestone cliff dito na talagang abot hanggang sa ilalim ng lake. Napakaganda at mamamangha ka talaga lalo na kung marunong ka sanang mag-dive. Kaso hindi eh. Pagkatapos nga namin sa Barracuda Lake ay dumiretso na din kami sa kubo na ito na kung saan dito kami kakain ng lunch. Yung inclusion sa package na kinuha nga pala namin ay kasama na yung lunch. Hindi ko na nabidyohan yung mga pagkain na pinrepare ng aming tour guide. Pero matatandaan ko, ang pagkain na kinain namin ay may adobong manok, merong inihaw na isda, merong ampalaya at saka yung pinakbet at may kasama pang pakwan plus may soft drinks pa sila. Sulit din naman kasi masarap talaga. Habang binabaybay nga namin ang Twin Lagoon ay itong view daw na ito ang isa sa pinakamagandang view dito sa Coron. Almost 2 a.m. nang matapos nga kami sa aming island hopping ay nagpadiretso na kami sa Pauline Houseboat na kung saan ay nagbook yung boyfriend ko since today is our 6th anniversary. Ang Pauline Houseboat na ito ay napagigitnaan lamang ng Barracuda Lake at Twin Lagoon. Sadyang nakakamangha din ang Pauline Houseboat dahil sa pinasikat nitong floating houseboats na halos ang empleyado nga nila ay tag-Banwa tribes na tinutulungan din nila. 2 p.m. nga nung nag-check-in kami at sabi nga sa front desk ay di pa ready yung room namin kaya nag-intay din kami saglit. Meron nga pala silang sariling speedboat na siyang maghahatid sa inyo sa houseboat. Pagdating namin sa houseboat namin ay nag-intay pa nga kami sa labas. Nakakapagtaka lang din kasi yung boyfriend ko ay pabalik-balik natin sa room. Ito nga pala yung time na nag-propose siya sa akin. Grabe, yun yung pumunta lang ako sa Palawan na in a relationship tapos uuwi ng engaged na. Sana all, charot. Very memorable at unforgettable ang araw na ito para sa aming dalawa. In-enjoy lang namin at sinulit ang overnight stay namin dito dahil talaga namang pricey din. Yung houseboat nila dito, pero sulit na din kasi may only paddleboard at kayak naman sila. Ma-amaze ka din kasi napapalibutan kayo ng limestone cliff. Masarap din yung mga pagkain nila, pero i-budget nyo na lang din kasi medyo pricey talaga. Recommended ko din ito sa mga nagbabalak na pumunta sa Coron. Di ko na na-videohan yung whole room namin pero maganda talaga.
Tapos yung CR, malakas din ang tubig. Araw-araw pinapalitan yung septic tank dito kaya no worries ka na baka mapunta sa dagat yung debris nyo. No, big no kasi doon ang pinaka-iniingatan nila. Ang sarap nga din naman kasing gumising sa umaga. Nito yung bubungad sa'yo. Grabe. Plus, sabayan mo pa ng masarap na breakfast at ang napakagandang view na pumapaligid sa'yo. Plus, meron ka pang fiancé. May shower area nga pala sila dito sa labas. Hindi lang nila inaalaw na gumamit kayo ng mga sabon or shampoo kasi mapapunta siya sa dagat. "1:30 p.m. bago kami nag-check out ay kumain nga pala muna kami ng lunch dito sa kanilang floating restaurant. Nang mag-check out kami after kumain ay hinatid din kami ng speedboat nila papunta sa pier at diretso din agad sa sarili nilang van para ihatid naman kami sa hotel namin. Nang makarating naman kami sa hotel ay dumiretso na din kami sa souvenir shop para bumili ng pasalubong. Nag-tricycle na nga lang pala kami dyan. 20 pesos each lang ang pamasahe sa tricycle since sa bayan lang din naman kami pupunta. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Kaya kung ako sa inyo, add this to your next travel vacation. Ipon lang ang kailangan. Kaya kung bago ka lang sa nanonood sa video ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to ring the notification bell para updated ka sa travel vlog namin. Thank you for watching, mga ka-wonder!